Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one. Jesus.
Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You the name above all names. Fill this place. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve
igsoon, makadasig kayo, makitaan ang mga batanon nga nag-awit. Worthy is the name of Jesus. Wala pa nakasabot kaayo igsoon. Unsa pa kita nga mga hamtong karon. Nakaila sa atong buhi nga Dios nga nakasinati sa iyang milagro. Nakasinati first hand sa iyang presensya. Nakasinati og kaayuhan nga nakasabot. Dili ba ka haigsoon? Dili liso di awit igsoon kung nakasabot ta sa kaayong Dios. Sa igsoon awita sa kinatibukan sa imong kasing-kasing sa imong pagkatao. Nga takos kayo ng Ginoo sa atong mga pagdaig. Takos siya sa atong pagpasalamat. Abrihin mo kasing-kasing so. He is worthy. He is holy. Jesus. Listen. I, the Lord, has great plans for your life. And I, the Lord, am in control of everything. I have seen the desires of your heart. The innermost part of your soul is laid bare before me. Walay ni isa ka butang natago sa akong atubangan, nag-ingon ang buhi nga Dios. O mga katawhan sa Dios, ayaw ka mo kasina sa ubang mga tao kung unsa ilang nakabot. Kaya ako ang Dios na nahigugma kanimo ug na ako'y nindot kay na mga laraw sa imong kinabuhi. I have prepared something great for you, exclusively for you, custom fit for you, my child. So do not envy what other people has achieved. Stay on your course. Continue to serve me with all of your heart and with all of your being. And I, the Lord, am faithful to fulfill my promises over your life. Dili magkaterno, magkapariho ang tanan ng mga katawhan kung unsa kung mga laraw silang kinabuhi. Nagkatagsa-tagsa o nagkalahi-lahi kini. You are in the exact place where you are in life right now. And I assure you with my very words that I, the Lord, am with you. Continue to stay in this course of life where I am leading you. Stop looking at other people where they are. You have different assignments. You are assigned to different places. But I assure you with my words, says the Lord, you are in the right place. You are in the right time. You are in the right circle of people. And I, the Lord, have planted you here, now, and you have everything you need in this moment. You have everything you need. And I am here with you to guide you, to lead you, to provide for you. I am directing your step. So do not envy others, my child, for I am the Lord who has prepared something great for you. Some of you I have assigned elsewhere, and some of you I have assigned strategically here. Busa, pabilin, sa pagkamatinud-anon, sa pagpangalagad, nganhi ka nako. Be contented. My presence is here, and I am here to satisfy you from the crown of your head to the sole of your feet in
every aspect of your life. I am your shepherd, and you shall lack nothing, says the Lord. Let's worship Him. Let's worship the Lord. Tinuod niya ang mga saad igsoon. Worship. Sugod karon sa atong simbahan, diin nagkakuyog kita sa pagbati o pagsalmot sa pulong sa Dios. Sa inyong pagsunod o pagsaylo sa inyong mga lungsuran, atong gamiton kini nga higayon aron mahatagan kita og dakong paglahom ug kusog pinaagi sa mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan. Kay nahibal-an ko ang mga plano nga akong gibahin alang kaninyo, matud pa sa Ginoo. Mga plano nga nagalakip sa inyong kalambuan ug dili sa inyong pagkalaglag. Mga plano nga naghatag kaninyo og paglaom ug hinatag sa inyong palaabuton.
Ang Ginoo mao'y atong kanlungan ug kusog, ang maong atong kauban sa oras sa kalisod. Tanang butang mahimo nako pinaagi sa gahom ni Kristo nga naghatag kanako og kusog. Sa dihang manglingkod kamo sa inyong mga lingkuranan, ampingi ang inyong nabati nga mga bersikulo ug pagpaliho kamo pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios aron inyong masud-ong ang inyong mga espiritu. Ang iyang mga saad naghatag kanato og kusog, kahupayan ug kasiguruhan sa mahayag nga kaugmaon. Apan ang mga naghulat sa Ginoo magbaton og bag-o nga kusog. Magsangpot sila og mga pakpak sama sa mga agila. Dili magkapoy bisan muagi na og kaliho. Dili mapaslawi bisan maglakaw na. Duol kanako kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Dili kamo kinahanglang mahadlok kay ang Dios anaa kaninyo. Iyang gipasalig ang inyong kasing-kasing ug iya kamong gipadayon sa pagpangga. Ang Ginoo maghatag kaninyo og kusog, tabang ug kanunay niyang pagadalon ang inyong mga lakang nga matarong. Praise the Lord. Mayong buntag sa tanan mga igsoon. Kitang tanan madaogon. Amen? Amen. Dili lang ang lapu-lapu nag-celebrate karong adlaw sa kadaugan, kundi ang mga Kristohanon madaogon adlaw-adlaw. Tungod sa gibuhat ni Jesus nga atong gi-celebrate last Sunday. Maigsoon, kitang tanan siguro nagtuo, nakatom tag shrine, no? Nga ang kanang sunda nga gigunita ni lapu-lapu kay hait yun na siya, maong ni daog ang ilang grupo, ang atong ninuno sa una. Hait yun na, gibaid yun tong lapu-lapu, sa samtang wala pa niabot si Magellan, ready to sila. Ang atong karong kabuntagon, atong hisgutan, ang unsa ka importante sa hait o sharp, sa bisan asa nga aspects, ingon sa atong introduction, ang sharp nga picture, sa atong first slide, importante kayo. Di ba walay ganahan nato mo tanaw og picture nga kanang blurred or hanap, nag-selfie ka nya, klaro kay mong naong yan sa luyo, mong mga kauban, excited ka sila mo tanaw, nya hanap kayo, dili makita ilang naong. Bless kay tari nga church kay ang iusab na dito sa Ginoo, gitandog na dito na ito mga kasing-kasing. Nga ang mga butang nga personal na ito mga gamit, gipagamit, si Jeff T, ang gipagamit yung DSLR, nindot kayo, mato sa Enlamp, ari sa church, sa Jump Kids nga summer camp. Atong hatagan og clap offering si Jesus sa Nexon. Dili biya lalim basta-basta mo paggamit ka 40 plus K nga mga amount nga kamera. Si Reynold paggamit siyang kamera sa lights sa summer camp gamit kaayo. Og atong mga photographer si Jodelson, si Sister Marlene Soitado. Blessing kayo ang mga tao nga gipagamit ang ilang material nga butang di kantidad ug ang mga tao pod nga willing nagpagamit dili biya lalim magsikab picture balig pila ka oras nya ikaw wa kay picture nya sige pang picture dito luoy kay si Marlene daghan kay video biwan nindot kay mga video na cinematic nya siya wa jud siya video bisan na sa importante kayo ang sharp nga mga picture kun sa kanipong pagka mag-alagad sa law, sa mga pulis, sa mga military, importante po kayo nga sharp shooter. Sa Ed, nag-testimony siya pag Wednesday nga 100% daw tagatira niya sa katong mga botilya ba ito lang target or mga itik-itik, mga nga na ipapil, na bullseye. Kaya kinig-abot sa real nga situation, kung na hostage taking niya, dili ka sharp shooter, niya nagunit, di ba? Gunitam dyan ng liog, niya na kutsilyo. Na si Ed dito, na si Ed. Headshot yun ang katonong gi-hostage may naigo. Bisan asa nga sa picture, importante ang sharp. Sa video, importante ang sharp. Tinaw, sa pagpusil, importante ang sharp. Sa basketball, playoffs na madyo doon sa NBA, importante ang sharp shooter. Walay mga team nga mangita og asa man to katong daghan kayo gitsa niya, why shot? Mao to atong kuhaon, atong sulduhan og pila ka milyon. Mangita yun na sila, mag-scout yun na sila, bisan asa nga parte sa kalibutan, bisan unsa nga eskwelahan, ilan ang scouton, o mangita sila mga player nga, mga sharp shooter.
Unsa pa may lain nga sharp. Kaning sa sounds. Pag in love day pa, salamat ang Brother Kaloy nga gi-represent ang God of Glory. Daghan kayong na-bless. Sa ilang pagka-bless, ang sila nga usar man to, pwede sa sunod kay duhaon, bless ka sila, sharp kayo ang pagpasidungog sa atong Ginoo pinaagi sa presentation na si Lester Dira, nagpractice din sila atong mga tambourine dancers, sharp kay lang mga actions, bisan singot kaayo. Si Bea si Bea na distract daw siya kay na daw sigtutok niya kay ang ilang bisan alimuot kayo kanyo sila ila jong gihatagan sa best ang atong Ginoo, nag-makeup sila, nagsige sila retouch dito. Ya, ang makeup daw ni Bea na anan dire niya. Nasig tan-aw niya. Sige te kata. Maskara lain ang maskara makeup. You are the only king forever. Sa si Bea. Daw sig na distract siya kanay sig tutok niya nga naa daw. Pero luyo ng tanan maigsoon ato makita nga ang sharp nga sounds sama sa tong nadungog karon importante kay kung medyo dili ni siya sharp maglisod og abot ang information sa atong dunggan ug ang atong hunahuna maglisod og convert sa information unsa man atong masabtan ang tingog importante kayo ang kuan bisan asa ni siya ibutang maigsoon nay usa ka sharp kayo nga batan-on wala siguro siya dire nasa next nga picture si Brother Jodalo diri sa God of Glory mao jud niyang ministry. Mao nang nahimunggaan para sa moa. Siya mag-abli sa gate, manilig sa atubangan, mamisbis sa tanong, maglimpyo diri sa kilid, mag-arrange sa lingkuranan. Sharp kayo nga pagbati para sa buluhaton sa Ginoo nga bisan dito sa Enlove, kuwangan ang lingkuranan dito sa kilid. Nagkuha sila lingkuranan, dili lang kutob nagkuha lingkuranan kundi gitrapuhan pa jud. So wala man si Jodalo, nag-eskwela, graduating. Praise the Lord kayo sa kinabuhi ni Brother Jodalo. O para natong tanan maigsoon, atong hatagan ba si pangpakpak atong kagalingon sa next nga picture. Dili man jud ni competition no, pero salamat sa Ginoo nga ma-subsidize pod ang gipagawas nga fund sa church para sa pag-commute na gamay nga pahalipay gikan sa Enlove. Maigsoon, pagkahuman jud sa Bagyong Odette, sa next nga slide, dili maagian ang karsada gikan sa Kagodoy padong sa Bangkal or bisan siguro lahos diri sa Kasya, sa H Mall, sa si Plaza nga tumba mga poste. Pagsusi nako dito lang hani kay ang ilang sakyanan na tumbahan og dako kayo nga kahoy, dili maatras kay dito jud tungod sa windshield, wala nabuak totally ang windshield, nalay gamay kayo nga crack siguro or dili siya masibog jud. So kinahanglan mangita mig tools para pagputol sa dako nga kahoy. Kumutanam unsa ka dakon ang kahoy, para siguro sa kanang mo nga kahoy. Pero dili pa balik na to at Mark. Pagpadulong na ko lakaw dito sa Camilla, so sa balay nila ni Papa, na ay daghan ng mga natumbang nga kahoy. Nagpa-rescue ko, pahulma may sa yung mga tools, mga sundang, gabas, bisan unsa nga pangputol. O una ko nila kung sa pana, kuwangan biya tong atop na wala nakita dira, nalupad ang parts atop. Diyan, nakulangan dahil. So nibalik ko sa City Homes kay among tabangan og putol. Mao na to ang next nga picture. Og ang na-produce na mga tools kay habol og lisod yung kayo pagputol, pila ka oras siguro na or naabtan ba ito sa kaadlaw. Ganina, naghisgot ang importansya sa sharp nga picture, sharp nga sounds, sharp nga shooter sa basketball, sharp nga audio. Kaning next nga picture. Kung naamoy project or naamoy katingon, naamoy online nga business baka, mugamit mo habol nga cutter, nindot unta kayo ang papel, pero kung gamitan nimo og habol, mag-anam na kagisi, ug mao niyang nahitabo nga nako gitaod nga basketball ring sa balay, nako gibutang nga mga tie wire niya, putlon unta nako. Tungod kay habol ang cutter, nagunit ko niya, kanang usahay kulang ta sa kanang common sense. Pangusgan ako maayo niya, wala man naputol ni diretso ang cutter sa diri sa tunga-tunga sa kong thumb ug sa ring finger. Pag sunod akong lingi, nakita na kong bukog.
og nakuyawan kog maayo. Pila usa ka semana wa jud nako gitan-aw pag labay na sa 1 week pag nisirado na. Sa next na picture, ang kani mga basic lang nga cutting tools o cutting materials. Ang scissors or gunting kung mag haircut or magtupita sa atong buhok or magpagupit, importante ang sharp nga scissors. Wala siguro mo ato na to. Nindot to lang barbershop. Okay, habol kay ang gunting. Birabirahon imong buhok kung maputol. Walay ganahan mo atong barbershop nga habol ang gunting. Or habol ang kanang blade. Naka-experience ka ni bago lang. Ganahan ko ato nga barber kay paspas kay mahuman. Kauli dayon. Ang problema kay ang iyang gamiton nga say tawag na pastor labaha or kanang labahan no. Di ka mura na magbada, mapanit ko wang nalang panitan nga. Dali man nata nindot. Nato ni balhin ko kan sa sunod nga picture, magluto ta sa kusina. Importante ang sharp hait nga kutsilyo. Og sa tanan nga mga tools nga atong hisgutan og inyo nakitaan, ang kaning sa next nga picture, mao atong fokusan og mao ni ang atong kuan sa text nga atong pagatun-an karon. Ang kaning gitawag og axe. Sa Bisaya, unsay tawag nila in? Atsa, unsa pa jud lain sa Bisaya? Wasay. Sa Tagalog, palakol. Og atong title karon kabuntagon kay fully recovered. Pagsun si Jesus, dili lang niya gusto nga maka-recover ta, kundi gusto niya nga fully recovered. Dili gusto ang Ginoo nga naka-recover ta pero nagkamang-kamang. Gusto sa Ginoo nga naka-recover na to fully, nagbarog ka ug nagbuhat ka sa makapahimaya niya ug makalipay, makahatag og purpose sa imong kinabuhi nga uyon sa scriptures. Ug mo na ang atong hisgutan karon sa 2 Kings chapter 6 verse 5. Atong basahon. Samtang namutol og kahoy ang usa kanila, nahulog ang ulo sa iyang atsa didto sa tubig. Busa misinggit siya, "Sir, hinulaman ko lang rabakad to." Nangutana si Eliseo, ang tao sa Dios sa Eliseo, "Asa man dapit nahulog?" Pagtudlo sa tao sa dapit nga nahulugan, nagputol si Eliseo og sanga ug gilabay niya kini didto. Unya milutaw ang ulo sa atsa. Mingon si Eliseo, "Kuha ana." Busa gikabot kini sa tao. Magpray ta. Lord Jesus, salamat kayo sa imong mga pulong karon nga among pagahisgutan. Ginoo, among giila ang imong presensya sa among mga pagdaygog. Salamat Holy Spirit nga magministeryo ka sa matag kasing-kasing karon diri Ginoo sa church ug sa nagtanaw online. Salamat Ginoo nga bisan asa moabot kini imong pulong. Mamunga kini ug resulta kini kaayuhan. Patubua kami Ginoo dinha sa imong mga pulong. Imong tanan dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Dito sa trade fair na ay namaligya og habol nga familiar ang tanan nga storya, nagsinggit habol sa tapad kay sundang. So agresibo man to na maligag sundang, gikusgan niya mayo yung tingog. Sundang mo diha, o sundang. Ara sa shrine, food, kuhan naman no, food, kasi tawag na, food festival, wala may mga, kanang mga sanina, sapatos, wala, puro pagkaon. Sige, sulti, sundang, sa tapad po, kusgan po niya, dili magpalupig, nga man ng mga Pilipino, dili palupigay. Kung namaligag barbecue dili, baligaan po barbecue, baligaan po dito barbecue. Na fishball, baligaan fishball, pareha-pareha. So, kanin sila, dili palupig, sige, singgit, sundang, habol, sundang, naglagot kadugayan ang namaligag sundang, kay habol ang sundang. Walay ganahan mo palit og habol nga gunting. Diba, giputos man na, nagpalit na to. Hait, baka ninon, pag-abot sa balay, nindot na kay mong gidrawing, subay na ka sa margin o gunting. Tungod kay habol, wala na, naguba. Mabalik na maigsoon sa verse 5, apan samtang ang usa kanila nagputol og kahoy, kinsa man ning usa kanila? Usa ni siya sa sons of prophet or apil sa company
of prophets nga under sa pagtudlo ni Elisha. Usa ka eskwelahan nga nalocate sa duol sa Jericho ug sa Jericho mismo. Ug duol ni siya sa Jordan River. Mao to nga dito nalupad ang ulo sa Acts. Anong namutol man sila kahoy? Kaya usa ka adlaw ni ana sa verse 1 sa chapter 6. Niduol ang mga students, ato inon nga students, ngadto sa ilang teacher, sa ilang instructor nga si Prophet Elisha. Nga daghan naman ta niya ang atong gipuy-an kay medyo huot. Samot na ron nga summer init kayo nga maupod sa inyo ha, nig-on ninyo sa electric fan, nig-udto kay init kayong electric fan, may pagdi na lang mag-electric fan. Nihangyo sila ni Elisha nga pwede ba mo adto mi sa duol sa Jordan River ug mamutol mi kahoy para atong expand. Kay kuan man ni tubo ang katong ministry ni Elisha ug daghan na mga students ug kinahanglan sila additional nga accommodation, additional nga facilities para ma-serve ang ilang pagtudlo ug unsa ilang mga buluhaton. So mo na ang purpose nganong namutol sila kahoy. Ang uhas or ulo or axe head sa iyang axe nahulog sa tubig ug misinggit siya og unsa kayang gisinggit? Uhay. Traffic, modern traffic. Ang uban nawa dyan nag-upload og picture prayer meeting gato nya. Makarason rami nga traffic pero dito di ay kisa dito pag Bernes. Nagmahay kay mo binakasagaran no tanan ta sa post. Baho daw ang tapad, ang kuan paningot nga. Dili uhay ang gisinggit. Anong nasinggit man siya, anong nabalaka man siya nga nahulog nga axe raman na. Nya dili man ang tibok aksa ang nakagbong, ang head raman. Tungod kay ang axe kay hinulaman ra, borrowed ra ang axe. Ug sa panahon nila sa context sa kaninga chapter or sa verse, expensive ang iron ug rare pangitaonon. Ug ang usa ka student prophet usa sa namutol student ni Elisha kasagaran kay naglisod yun poor to very poor. Maong nakasinggit siya og taas kayo ang iyang kabalaka kay maglisod siya og bayad. Dili man sa atong para sa atong panahon karon nga naay Mr. DIY. Mapunder mong bumbilya, lawom ng gabi sirado ng hardware, makadagan ka sa Mr. DIY or makaadto ka sa marketplace, dili pareha sa atong panahon. Naglisod ang kaning student, expensive ang iron nga axe head. Nabalaka jud siya. Ang iyang gisulti, ang iyang gisinggit kay hala. Matag hala sayaw ta, hala mo lukso ta. Ang iyang gingon hala. Hinulaman kuraba kadtong puwasaya or atsaha. Unsa may akong buhaton. Nakasuway na mo nga na mo gihulman. Nya expensive, medyo may kantidad. Unya naguba ninyo. Testimony lang ako nga last 2 years ago, namagawas namin sa memories. Dito mi sa Kalanggaman, nanghuam mi o drone ni Jeffty kay para higda dito sa bus na ay drone. Sugod na mi kaligo, nindot na nay drone. Kaning drone kung abot ni sa ibabaw, magkagamay, hayag ang sun. Listen mo pangitaon. Nya medyo na siprat to si Ray sa kanang home may tawagan na no? Kung asa nagpisit mo sa home, kung asa to giset nimo, bisan ang drone na dito sa layo, mo balik dito siya, nya mo anaman na mo descend, mo balik sa imong mga kamot or sa imong tungod. Ug samtang nagkaon mi kay naligo ang drone kini gipisit ag home. Dito man sa medyo sa lawom jud nga part sa dagat. Nag naman magubos, sugod na mi kakulbaan, paspas ag ampo. Lord, tabangi ang drone nga makatultol ni siya asa ang sakto nga ulian.
Pag ang drone, wala dyan naminaw. Anam-anam dyan siya ubos. O nitugpas sa tubig, o pagtugpas sa tubig, dili man ni buoyant ang drone. Ni tidlom dito sa laom kayo nga part. Aksyon na may kabalaka, kulbaan. Hinulaman rabyan niya. Ang drone, mahal, expensive dyan ang drone. O sa nakakugi o kaisog sa igagaw ni Zed, si Zian, kuyog sila ni Reynag, sakay sila kanang kayak. Nakitaan dito pila ka oras, nakitaan jud nila dito sa Ilaom, sa last nga pin location, o gidive, o nakuha, na retrieve. Dili basta-basta igsuon ang bation sa usa ka tawo nga nakagihulaman nga mahal. Nya pagbalik nimo naanay garas kag sakyanan. Sis, pwede mo hab sakyanan? Maham ko sa sakyanan lang hani. Oh bro, hulmay lang na expander. Nya mo adto di ko sa hardware, magpalit kog bus og hollow blocks. Nya kargahan ako sa luyo. Nya ako lang pakarwasan. Pero pag human og karwash, iwaksan na may mga garas-garas. Dili lalim ang bation sa usa ka tawo nga nanguwam, nya mahal, nya pagbalik kay wala na, dili na kumpleto. Mao ni ang gibati ani nga student prophet. Pero ang nakanindot nga iyang gibuhat ug mao ni ang atong makuhaan og pagtulun-an karong kabuntagon. Ang nagpakitabang siya sa Ginoo, or nagpakitabang siyang teacher, man of God, sa alagad sa Ginoo. Kung natay problema, natay kaduulan. Tinod makaduol ta sa Ginoo, pero natay kaduulan. Na atong pastor, na atong life group leader, na mga tao, or kung asa ta na under sa atong ministry, natay leader dira, na ay mga tao nga makahatag na to godly advice. Kaya kung dili to si Elisha, ang giduol sa student prophet, ang iyan lang to mga kauban nga mga student pod, hala, patay jud ka, kasabaan jud ka na balik sa katong tag-iya sa atong gihulman. Kung dili godly advice, ang atong madawat, ang atong direction sa atong unta, kabubuton sa Ginoo, maliko, matipas, ug maghatag ni natog heartaches, maghatag ni natog stress, maghatag ni natog unnecessary nga mga kabalaka. Ang pulong sa Ginoo, magtudlo na to tanan karong kabuntagon. Nga panahon nga naay pagsulay, kadagan nata kadungog ani, pero nindot man ni nga ma-refresh ta. Nga sangpita sa Ginoo, ug naay mga tao nga atong kaduulan nga makahatag na to godly advice, makatabang na to og pray, ug makatabang nga masulbad ang problema. Amen? 2,300, ako lang gikwenta-kwenta, 2,300 plus years ago, mauni ang una nga atong nadunggan siguro, nga usa ka metal nga nilutaw. Ang first nga recorded nga metal boat, ang katong axe, dili na siya barko. Atong ipakita daw ang axe para lang maklaro na tong tanan. Nga ang axe, kung mabutang ni siya sa tubig, dili jud ni siya mulutaw. Pero ang first recorded nga metal boat nga design jud siya para mulutaw, kay pag 1777, dugay taas kayo ang gap, mao ni nga 2,300 plus minus years. Dito gibuilt sa Yorkshire, England. Ug ang pinaka-permiro nga iron hull steamer pagka 1822 na nilutaw. Og tanas kuno mong tapad sa naglutaw na nang una-una, naglibog na usam na. Sa next slide, atong lutawan balik. Matod sa Archimedes principle, yung statement nga ang buoyant force, kita tanang kaila gravity. Nga kung ihagbong ko ni microphone, padong yun sa ubos. Naay gitawag og buoyant force sa tubig nga bisan unsa nga object itukmod niya paibabaw. Ug ang matod pa sa sa Archimedes principle nga the buoyant force gikan sa tubig on an object sa vessel is equal to the weight of the fluid displaced
by the object. So pareha man ta nga so man jud ni pasabot mo tan-aw na lang tag video para dali na to masabtan. How can a ship that weighs a massive amount float in water while small things like pebbles sink? When a ship is in the ocean, gravity is a constant downward force on the ship. But the water that the ship is in has a constant upward force on the ship called buoyant force. Archimedes' principle is that the buoyant force of a fluid is equal to the weight of the displaced liquid. A ship will float as long as it weighs less than the amount of water the hull can displace. Container ships that transport heavy loads use especially long and wide hull construction to increase the maximum amount of buoyant force a ship can withstand without sinking. If a ship's load is too heavy, it will sink. Okay, thank you. Dili na to i-explain og maayo kay di man na may na to nga point. Kung gusto jud mo makakaton, minus-minus ya tong tanaw og lain nga mga tutorial mo tanaw tag maka-curious na to anong mulutaw man ning puthaw nga barko. Magson magisgot ta aning axe, ma'am din atong main nga object, cutting object. Na itulo ka klase nga axe. Ang primero kay habol, mo na nga walay gusto mo gamit og habol nga atsa. Katong kahoy nga akong giputol ganina gigabas, bisan na ko'y atsa pero kung habol siya or sa English kay dull, dili jud epektibo magsige nig untol-untol nig dukdok nimo. Ang kaduha nga klase sa axe kaning nga susunod nga picture maoy nahitabo sa student prophet nga sa sige niya dukdok or sa may term man ha hapak or bunal sa kahoy, nalupad ang ulo sa axe o dito natugpa sa Jordan River, matong ang cause of problema. Mabalik ko sa primero nga klase sa axe, katong habol. Usay siguro sa atong ministry mo, batit nga sama sa usa ka axe, nga habol naman, dili na epektibo ang atong serve ang atong pagbuhat sa unsay angay nga buhaton or sa atong pamilya anong paminato habol naman ang atong ang relasyon ang dili na ingana para sa una or sa prison worship nga ba anong habol naman ako tinukaran or sa eskwelahan di ba na expression nga habol jud atong memory or naapoy upan sa atong pag-serve kitang tanan mo agi man jud ani nga tungod sa daghan kayo nga mga pagsulay, daghan nga paglutos, daghan nga pagsaway, gi-criticize, gi-bash, mohabol, dili na kayo effective. Kay dili naman nato gamiton ang full nga force, dili na ito gamiton ang atong edge, ang atong gift. Or ang kaduha, nagsige tag serve, katong wala nay next nga picture. Wala nay ulo sa axe. Nag-serve ta sa atong ministry or action na lang. Pang-attendance na lang. Basta motungalan ko, okay na malipay ng Ginoo na. Pero dili na effective kay wala nang accent. Basta mo, arin lang ta sa church, mura na lang ta kanang pull-an or kanang gunitanan. Pakitang ko na lang. Pero atubangan sa Ginoo, wala. Perte na jud ka dry. Maglisod na tag feel sa presence ni God. Huwag kaning katulong magsoon, mao ni ang atong goal sa atong Christian faith, sa atong pag-follow ni Jesus. Nga, human naman jud, finished work naman jud to ni Jesus. Kita mga Kristohanon, karon sa 2025, nga nahimutang diri sa Lapu-Lapu, nahimutang effective, tungod kay hait ta spiritually. Dili hait manulti nga, haitas taga-God of glory, kung taga-sulti, pandol man ritso. Hait kay manulti, dili nga na nga hait. Kung dili hait ang atong pagka-effective sa pag-serve sa Ginoo bisan asa ta sa pag-teach, preach sa mga bata, Bible studies, maintenance sa church, person worship, sa atong pamilya, hait, dili hait nga
Mao lagi na maka gamay ko an kay masama dayon na dayoy kanang paper cut. Kay ba mo sa ng paper cut? Band paper nya. Tungod sa ka nipis niya nga kakalit sa pagbira o pag-agi sa imong panit masamad. Mahimot ang hait sa maayo nga paagi, amen? Ug naay usa ka story, naay batan-on nga nang-apply, naay kuandra artwork. Nag-apply siya ingon nga woodcutter. Kay gusto siya nga mahimong ka ng maka-income, malipay niyang pamilya na siya mahatod sa iyang parents nga kwarta. Tungod kay dako man ang sweldo sa ilang panahon ug sa ilang nga lugar ni atong panahon na. Ug gi-hire siya sa iyang first day, nakaputol siya og 18 ka kahoy. Pagsulti niya siyang boss, pag-report niya, lipay kayo siya, lipay ang boss. Pagkasunod adlaw, tungod kay na-komplementan siya, mas nigana, mas nidasig siya pagputol. Iyan yung paspasan, gikusgan. Pero imbis musaka ang output ni ubos man, 15 na lang ka wood ang iyang naputol. Pagkasunod pa jud adlaw, mas nisayo siya. Ang nahitabo, 8 naman lang ka wood. Nangano nagkagamay man ang iyang efficiency gikan sa 18 na himong 15 na himong 8. Nasagmuyo siya ni duol siya sa amo nga boss. Ako yung gibuhat ang tanan, nisayo ko akong parehara jud ang teknik sa pagtul na ko sa kahoy. Nangutana iyang boss, kano sa man nimo last gibaid ang imong axe? Baid ron din ang axe. Pareha na nato maigsoon. Labi na kitang tanan naghandle og ministry. Sige, gikan ta duty dito sa ministry, gikan eskwelahan wa pay kaon, gikan sa balay, nagkuan pero mahibungtang anong dili man effective nganong masindot man to niadto katong maugya pa ning mong group pero ano masindot man to last year, last month. Mo ni ang pangutana para natong tanan kanuos aman ta last nagbaid sa atong acts. Kanuos aman ta last nag-study, kanuos aman ta last nag-research, kanuos aman ta last nag-spend time relationship sa kauban sa group. Kaya kung mahabol na siya, bisan saon na to dukduk, bisan saon na to kapoy na lang, mas stress na ta. O say kita na lang po mo laylo na lang tungod kay walay pagbaid. Ug ang nakanindot mga igsoon sa atong Ginoo nga gialagaran, nga atong nakita nga dili lang na recover ang acts tungod sa guidance sa prophet, kundi na recover og fully recovered. Makita nato ang blessing ni God sa mga tao nga ibutang ang pagsalig nila ngadto sa Ginoo. Na dili jud mauwawan, dili pasagdan. Kay kung wala to nauli ang accent, maulawan jud to ang student prophet. Labi na ko ang gihulaman kay dili ingnon nato Kristohanon. Mauna apil-apil kag kuan, pagbalik nimo sa akong gitar nga gihulman nanghom ka sa kanang unbeliever pa jud, wanay kwirdas, wala man politik, wala man may ikapalit gud. Amo na inyong Ginoo. Dili kung natay hulman labi na dili sa Christian tigbalik ana ato dyan ang pakarwasan kung nihuom tagbalay grabe no pahuom magbalay imo dyan ang limpyuhan ug ato makita mga igsoon nga ang Ginoo mo patalinghog maminaw ug motabang sa mga tao nga magpakitabang ibutang ang pagsalig ngadto sa tong Ginoo. Kay bawo mo unsay maka-sharp makabaid makahait natong tanan. Gingon ra sa Hebrews 4:12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Akong basahan sa Cebuano. Kay ang pulong sa Dios kani siya, pulong sa Dios buhi, gamhanan ug mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Kailan mo ni Kenshin, say apelidong Kenshin. Dili katong Kenshin sa India katong matakos-taksog Milo, boss Kenshin unta katong magdag espada. Himura, Kenshin Himura. Ang iyang espada kay walay hait. Naka reverse edge sword siya.
Nga nigtigbas niya sa iyang kontra, dili mamatay, maduko lang, mapakong. Kay ang hait na sa pikas. Pero ang kanya itong gibasa kay double edge, two-edged sword, bali-bali, bisan asa. Ingan na ka-epektibo nga modulot kini sa kinahiladman, sa kalag, ug sa espiritu, sa atong mga immaterial parts sa atong pagkatao, ug hangtod sa mga lutahan, ug sa utok sa bukog. Nasayran niya ang mga butang nga gihuna-huna ug gipangandoy sa mga tao. May son ako ning i-conclude nga we as Christians, followers ni Jesus, bisan asa ta ibutang kinahanglan og importante nga hait ta, efektibo ta. Sa atong pamilya, sa eskwelahan, epektibo ta. Nga mo shine si Jesus sa atong ministry, epektibo ta. Nga makasudyo ta sa presensya sa Ginoo. Nga sa atong mga bisan asa, mga Bible studies, epektibo ta. Kay kung epektibo ta, malipayon ta nga moadto ug malipayon ta nga muuli. Kay kung dili ta epektibo, dili ta malipayon nga moadto, plus magulanon pa jud ni guli. Or kung habol-habol, malipayon nga moadto, magulanon mo uli. So malipayon nga mo padong, malipayon mo nga ni padong diri mga igsoon. Amen. Madaugon na ta no, malipayon ta. Amo ari tungod sa gibuhat ni Jesus, malipayon pud tang mo uli. Og akong gitawag si Brother Jaja og si Brother Makmak nga mag-ready sila. Mahatag sila presentation para sa mga nag-birthday sa buwan sa April. Ang title silang i-present kay Dakilang Katapatan. Praise. Hallelujah. Sumakausa. Atong tagan sa aton buhay na Diyos, makusog na pakpak. Amen. So, kaning songs, describe ani ang pagkamayo sa ato buhay na Diyos. Hangtod pa sa itong mga panahon, hangtod karon. So kung kabalo mo ani nakanta, sabay na lang ko ninyo. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan,
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Thank you, Brother Jaja and Brother Makmak. Tinudod mga igsoon yang atong Ginoo faithful, dakila, gamahanan. Amen? Daghan kay mga testimonies mga igsoon nga mag-prove nga kung ang Ginoo mo restore, kung anjod fully, kung anjod, kung sa last saying pa ni Jesus, fully paid, fully recovered kitantanan. Eh kung dili pa ta pinili, dili ta tinawag, wala ta gilain, wala ta diri karon naglingkod. Daghan kita gipangagian, kung larayon ta nin tagsa-tagsa, pastoryaon na to, maabtan tag June siguro, ting-abli sa klase, o na mahuman, sa pagkagamahanan sa Ginoo nga natay mga gipangagian sa tong kinabuhi nga nagtuota nga di na ta ka recover kay lawom kayo ang nahagbungan sa atong sa acts, sa ulo sa acts. Magtuota nga mauwawan na jud ta, makabayad tagdako, nya di pa jud ta kabayad. Fully recovered kitang tanan, naka-recover ug fully recovered. Ako lang ni i-close sa kanang mga duha siguro ka testimony. Nga naay nag-count sa among balay o dili katong patay nga ero kanang tubig. Nag-count sila para puso nga year 1999, year 2000. Ya ang usa sa tawag ganing relo kanay sa loob. Usa sa wristwatch sa murag contractor to or lang dako-dako sa boss. Kaya nahagbong dito sa ilang gi-count. Makahunaw na siguro ta maka-imagine ta og kanang Pastor Marlo Pilay size outer casing sa kanang puso. Mga 4 inches or kung ganda naman sa 4 inches kanang sa gutter sa mga balay agyanan sa tubig. Inga na kadakon count laom na kayo. Mga pila na ka feet 40 plus or 30 plus feet. Ug ang yang wristwatch nahagbong dito. Ambot kanang nahagbong to yang gihubo niya. Yang gipaibog-ibog siguro to dito sa mga oras dito sa ilaw mga oras. Apit na misulduhan. Nahagbong dito ang wristwatch. Na problema na sila unsaon man tani. Tungod kay researchful nagkuhan sila ng higot na murag hook alambre. I-flashlightan ngit-ngit ta kay dito sa ilaw. Yan naman na magpaubos ang higot. Na-hook ang wristwatch. Kulba na kayo ug sa kalipay sa katong tagiya sa wristwatch bisan dili siya Kristohano nakasulti siya praise the Lord. Na-recover o na-fully recovered, nasulob niya ayang relo. Na mga butang nahitabo sa itong kinabuhi nga, imposible na dyan kaayo.
nasakit, nagitag balatian, nagitag major nga disgrasya, major nga loss sa loved ones, major nga pagkaguba sa material nga butang, nga dugay na natong gitiguman. Pero ni ata karon nagpabilin, naglakaw, nagtindog, muambak pa gani sa pagdaig sa Ginoo tungod sa pagka-faithful, pagkadakila sa great is thy faithfulness, dakilang katapatan ni Jesus atong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga mangulita karong kabuntagon nga nasa tong unahuna kitang tanan naka fully recovered na. Gawas nga hait na recover jud ta ni Jesus dito sa kamot, dito na jud ta sa babaan sa kamatayon, wala na pag-asa. Pero tungod ni Jesus dito sa cross, kitang tanan naka-recover in full, fully recovered. O God bless sa itong tanan mga igsoon. Gakong gitawag ang tanan nga nag-birthday sa buwan sa April, nga mari sa tubangan, kay malipay mi nga mag-pray para sa inyo ha. Ubay-ubay na sila. Manindog ta maigsoon atong gitawag si life coach Hane pa pray sa atong mga birthday celebrants. Praise the Lord. Atong i-stretch atong mga kamot sa atong mga birthday celebrants. Hallelujah. At ko atong mga ulo, magampo ta. Ginoong Diyos na labing gamhanan, salamat kay Lord, niining mo mga katauhan, Lord, imong gipadala sa God of Glory Christian Fellowship, na tao niining bulan sa Abril, Ginoo. Dako kay sila na blessing and hikanamo, Lord God. Ang ilang mga kinabuhi, Lord, Ginoo, nag-shine bright, good Lord, para sa imong himaya. O Lord, niya kami as a congregation, we agree, Lord God, Lord, to ask of you to pour out your blessing upon each one of them. Lord, fully, Lord God, recovered ang matag-usa kanila, Lord, gikan sa balatian, gikan sa utang, gikan Ginoo sa tanang mga bati na panghitabo sa ilang kinabuhi, gikan sa mga kasipyatan, fully recovered na sila, Ginoong Dios. And Lord, we declare, Lord, that your abundant blessings will overflow, Lord, upon their lives in all aspects. May it be in the material, spiritual, physical, emotional, mental, Lord. Lord, i-full pack sila, Ginoo, sa imong dihog, Ginoo, Lord God, sa tanan nilang buhaton, panalangini, sa ilang mga trabaho, sa ilang ministry, sa ilang pamilya, Lord, sa ilahang community, lakip niya ni ini na church. And Lord, we declare, Lord God, Ginoo, ang overflowing joy, Ginoo, Lord God, Lord, na maghari sa ilang kasing-kasing, na Lord, walay luna ang depression, walay luna, Lord, ang mga mental instability, Ginoo, kaya among i-declare, Lord God, na imong i-override, Lord God, Lord, ang matag-usa, kahunahunag kasing-kasing, Lord, sa langit no nakalipay, na ilang nabatungan, Lord God, diha kanimo. Nag-ampo kami na imong tagbuon, tanan nilang mga panginahanglan, Ginoong Dios, tanan nilang balayranan, fully paid na, Lord, diha kanimo, Ginoong Dios, sponsored nimo, Ginoong Dios. And Lord, we pray and we declare, Ginoo, na Lord, Lord, ang kalinaw silang kinabuhi, Lord, Ginoo, ang talagsaon na kalinaw na dili masabtan, Ginoo, hatagi silang may lawas kanunay, Lord, dungagi pagdaghang katuigan na mga kinabuhi. And Lord, we pray na ma-fulfill nila, Lord, ang purpose, Ginoo, Lord God, na Lord, sa ilang kinabuhi, matag-usa, Lord, customized, Lord, for each one of them. We pray, Lord, na muabot, Lord, ang panahon, Lord, na ilang ma-achieve, Ginoo, Lord. Lord, ang fullest potential, Ginoo, na imong gihatag ngadto kanila. Lord, ang blessings, Lord, na imuhang gi-prepare alang kanila, exclusively kanila. Lord, assured na kaayo, Ginoong Dios. Lord, na maabot gayud kana na panahon, Ginoo. And Lord, we pray that you will continue to make them blessings to everyone. We pray that you will protect them, Lord, inside and outside of their homes, Lord God. Lord, sa ilang paglakaw sa kadalanan, we pray na imong pabor mag-uban kanila matag adlaw, matag segundo, Ginoong
pagtuon, Dios, ug sa kanunay mahimaya ka sa ilang kinabuhi, Lord. Lord, we offer them to you, we lift them up to you, and we are grateful that we are able, Lord, to serve you side by side with them, Lord God. Lord, we just give you praise, honor, and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Una taman lingkod mga igsoon, atos lang idungan pag-greet ug happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday! Makapanlingkod ta og pabilin sa mo kay para sa tong official picture. Hallelujah! Happy birthday sa tanang nag-birthday sa April. O mga igsoon, narita sa tong announcement. Padayon na tong midweek service. Every Wednesday, ari diri sa Praise Avenue, 7:30 to 9 p.m. Diin makadungog ta og mga pagdasig sa tong mga life coaches and also makadasig nga mga testimony, mga praise reports sa atong mga kaigsunan. O kung di mo kahigayon mga igsoon, napod tay midweek service ato sa Soong Outreach Church every Thursday, 7:30 to 9 p.m. O mga igsoon, ning naimong tapad, ning nadako kay kahimuan ang mga pag-ampo. Amen? Busa, giawhag nga matag-usa nga moatenta sa atong intercessory prayer meeting every Friday ato sa upper room diri sa Praise Avenue, 7:30 to 9 p.m. Og every Sunday, magkita kita mga igsoon, ug tagay sa nindot nga pahiyom imong tapad, ug wa ka ila-ilaha, ina-welcome sa Praise Avenue. And 9:30 to 11:30 a.m. mga tuang service ari. O kung busy mo igsoon or naay duty, available pod or natay schedule sa Soong Outreach Church. O kung layo man gani mo mga igsoon, natay online. And 3 p.m. to 5 p.m. adto dito sa Soong Outreach Church. O ang atong life group nagpadayon every Saturday, 7 p.m. to 9 p.m. O ingna imong tapadigson, ingna ni-attend ka gahapon sa inyong life group. O wala igsoon, napay sunod si Mana. O karon ako ihatag ang higayon ni Ma'am Jinky Makayan.